Konnichiwa pare, mga pagkain na mimi sa Pinas dito sa Japan, pwede ba nating matikman? Oo naman, ako nang bahala dyan. Kaso, may konting problema lang tayo. Kasi may mga ingredients na mga pagkain Pinoy natin na hindi mo mabibili sa mga supa o pamilihan dito. Kaya kailangan mo ng konting tiyaga at diskarte para makapagluto ka ng mga pagkain Pilipino na lagi nating hinahanap-hanap, lalo na sa mga katulad naming OFW. Katulad nitong lulutuin natin ngayon na Pinoy, classic ulam na ginisang munggo. Pero sigurado ako, kaya ka napaklik dahil dun sa title na hybrid na munggo. Hybrid kasi halo ito ng ingredients ng ating Filipino classic munggo at ang ingredients na manggagaling na local dito sa Japan. Katulad nitong hawak ko. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung ano to. Yung mga klase ng ulam na talagang hahanap-hanapin mo. Alam naman natin na dito sa Hokkaido, kalaban mo na yung klima, kalaban mo yung pagod, kalaban mo yung lungkot. Kaya pagka yung mga ganitong classic na pagkain natin, yung mga classic na ulam natin katulad ng ginisang munggo, yung maghapong pagod mo, mawawala eh. Makatikim ka lang ng mga pagkain na talagang hinahanap-hanap natin. Ano ba ang sahog ng ating classic ginisang munggo? Siyempre, yung munggo beans na pinakukuluan na natin ngayon habang i-prepare natin yung ibang mga ingredients pa. Panggisa natin, katulad ng sibuyas, ng bawang, at syempre ng kamatis. Yung kamatis ko ay yung nabibili sa lata. Bakit canned tomato ang ginagamit ko dito sa Japan? Unang-una, syempre ang unang dahilan, mura. Pangalawa, mas maraming laman. Pangatlo, tsaka ko na-explain kasi haba masyado yung video. Bagong alamang, yung iba ang nilalagay na pampalasa ay patis. Ako, mas gusto ko yung ginisang munggo ko, ginigisa ko yung baboy sa bagoong alamang. Para sa akin kasi mas malasa. Pero ito, optional lang naman. Kung wala kang alamang, pwede namang asin, patis, okay na yun. Chicharong baboy. Ito, optional din. Kasi meron naman na tayong liempo. Ito, meron na tayong pork belly. Dito na papasok yung pagiging hybrid ng ating ginisang munggo. Kasi, yung gulay na ilalagay natin, di ba, particular, pag nagluto tayo ng munggo, ang nilalagay natin, dahon ng ampalaya o dahon ng malunggay. Dahil wala tayong mabibili niyan dito, ang option na nilalagay namin, lalo na dito sa Japan, ay itong spinach. Dahon ng spinach. Kamag-anak din naman to ng mga kangkong at kung ano-ano pang mga berdeng gulay. Actually, hindi naman to masyadong nakaka-apekto sa lasa. Importante lang, meron tayong gulay na mailagay na kulay berde. At syempre, ang huli sa lahat at ang pinaka-importante na magbibigay ng Japanese vibe doon sa ating classic ginisang munggo ay ito. Teka lang, baka nagtataka kayo kung ano to. Hindi ito pinagkaskasan ng lumang kahoy ng isang karpintero Ang tawag dito ay katsuo o mas kilala ng marami sa atin na lalo na kapag nagja-Japan ka, bonito flakes. Yan ang tawag dito. Ito ay isang uri ng smoked fish o tinapa sa Tagalog. Pero alam nyo ba, mas brutal ang pinagdaanan nito kaysa sa ating lokal na tinapa. Bakit? Kasi yung tinapa sa atin, di ba, pinakukuluan, pinauusukan, bago iprito, okay na, tinapa na siya. Pero ito, ang pinagdaanan nito, pinakuluan, dinebone, pinerment, pinausukan, at huling-huli, ibinilad ng ilang buwan hanggang sa parang maging parang lumang kahoy ang itsura. Pagkatapos niyang ibilad ng mga ilang buwan hanggang sa tumigas siya na parang kahoy, tsaka lang nila to kakaskasin, katulad nito, na mas manipis pa sa isang papel. Ang katsuo o bonito ay galing sa isdang skipjack tuna o mas kilala natin sa tawag na tulingan. Tulingan, di ba? Kinatatakutan sa atin yan kasi nga paminsan-minsan, yung tulingan, meron daw parte na nakakalason. Napakaliit at napakinipis nito kung yung titingnan. Pero alam mo ba na ang katsuo
ay isa sa pinaka-importanteng sangkap ng mga pangunahing pagkain dito sa Japan. Lalong-lalo na yung ramen, yung soba, miso soup, at marami pang iba. Dahil dito halos lahat nagmumula yung mga soup base na yan. Ito ang main ingredients. Okay pare, magsimula na tayo magluto. Unahin na natin yung mga panggisa natin na hiwain, tsaka itong baboy. Ang style ko ng pagluluto ng ginisang munggo, ito mga 300 grams na pork belly. Yung kalahati nito, at pagmamantikain natin hanggang sa lumutong. Yung kalahati naman ay ilalagay na lang natin, isasama natin sa gisa. Mas gusto ko kasi yung palabasin yung sariling mantika ng baboy, tapos doon natin igigisa yung mga iba pa nating ingredients. Hiwain ng maliliit ang pork belly. Pitpitin ng bawang para madaling hiwain ng medyo pino. Gustong-gusto ko nagluluto sa parte ng kusina na to, parte ng kwarto ko na to kasi palubog na yung araw. Napakaganda ng sunset dito, lalo na pag nakaupo ako dito sa site na to. Kitang-kita ko yung paglubog ng araw doon. Hiwain na rin ng maliliit ang sibuyas para madaling igisa. Yung kamatis na gamit ko rito, hindi na kailangang hiwain dahil malambot na siya. Magsimula na tayong magluto. Ilagay ang kalahati ng baboy na pagmamantikain natin hanggang parang maging chicharon. Haluin ng haluin hanggang lumabas ang sariling mantika nito. Kapag malachicharon na yung pork belly natin, lagyan na natin itong gisa. Mag-gisa na tayo ngayon. Unahin natin yung sibuyas. Isunod na ang bawang, haluin ng konti, at isunod na agad ang kamatis. Isang kutsa pa ng dalian hanggang lumabas ang aroma ng mga panggisa. Gisa na natin yung bagoong alamang. Isang kutsara at kalahati lang. Pag kamatabang, adjust na lang tayo mamaya kahit lagyan natin ng konting patis o asin, mas okay na yun. Importanteng magisa nyo yung bagong alamang para hindi malansa yung lasa ng ginisang munggo. Igisang mabuti ang bagong alamang para mabawasan ang lansa nito. Isunod ng ilagay ang natitirang pork belly. Haluin para magisa ng mabuti ang lahat ng sangkap. Pagkatapos nito ay pwede na nating ihalo ang half-cook na munggo beans. Siyempre, ito na yung pandagdag umami natin. Lalagyan na natin ng katsuo o bonito salt-based style. Lagyan ng mga 40 grams ng bonito flakes. In-transfer ko na sa mas malaking lalagyan. Ngayon, oras na para lagyan natin ng tubig. Mas maganda kung mainit na tubig yung ilalagay nyo, mas okay para hindi na siya lumamig at ma-maintain yung init. Mas mabilis na rin, makasave kayo ng oras para sa pagpapalambot ng munggo. Bagay, pinakuluan na natin ito kanina eh. Habang inaantay natin kumulo ang ating munggo, hiwain na natin ng iba pang gulay. Buksan na natin kasi mukhang malambot na. Okay, tama na yung lambot ng munggo natin. Tikman natin para sigurado tayo. Kapag natikman mo na at okay na sa'yo ang lasa, pwede mo nang ilagay ang gulay. Haluin ng konti bago takpan. Pakuluan lang ng mga 3 minuto para hindi masyadong malamog ang ating gulay. At eto na, luto na ang ating ginisang munggo with Japanese tinapa. Okay na, ready na yung munggo natin. Plating na tayo pare. Okay na pare, lalagyan natin ng toppings ngayon na crunchy chicharon. Sarap. Sarap! Tapos,
Ito yung exciting part dito. Sinaluan ko na siya nung pinapakuluan natin. Pero di ba, pag kumakain ka ng, kung alam mo yung okonomiyaki, tsaka yung takoyaki, di ba, nilalagyan ng toppings na ganito, yung bonito. Kasi pag nilagyan mo siya nito, tingnan mo ang reaction nito Parang may sariling buhay yung bonito flakes. Kasi nagre-react siya doon sa init ng munggo. Ito na pare, moment of truth. First time ko lang itong ginawa na maglagay ng bonito flakes sa munggo. Hindi ko alam kung ano eksakto magiging lasa. Pero ngayon malalaman na natin. Tikman muna natin na walang kanin. As in yung munggo lang. Kung titignan mo, yung sabaw niya parang medyo mamula-mula. Epekto yan nung bagoong alamang na ginisa natin kasi yung bagoong alamang na binili ko dun sa Don Quixote medyo mamula-mula siya. Kaya yun ang naging epekto, kaya medyo dark ng konti yung sabaw niya. Pero yung lasa, tikman natin. Ang sarap tol. May kakaibang lasa nga yung bonito flakes na alam mo yung lasang tinapa na parang mas level up lang ng konti. Haluan natin chicharon. Gulay. Ang sarap pare. Yung mga nandito sa Japan, o kung nasa Pilipinas ka at may makukuha kang bonito flakes, may mabibili ka, try nyo na. Ang sarap. Nasa kanin. Ibang klase talaga ang pakiramdam kapag nakapagluto ka at nakakain ng sarili nating mga pagkain. Ang sarap ng lasa. Alam mo, classic na lasa ng, alam mong lasa ng munggo na may tinapa. Siyang siya. Mas level up lang ng konti. Pero ang sarap yung lasa ng tinapa, yung chicharon, yung pork belly, tapos ginisa mo sa may alamang. Naghahalo-halo to lang, sarap. Ito yung mga simpleng kaligayahan ng isang OFW yung katulad ko. Dito ko natatapusin ng video na to dahil malapit na rin ako matapos kumain. Hanggang sa muli, kung gusto nyo makakita ng mga hybrid na pagkain sa Filipino dish na may konting Japanese twist, tumatalsik painting ako. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye!